Maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako si Dolly Doranila at kasama ko si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya po ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estate Branch in the Philippines. Kumusta po kayo, Pastor Bry? Mabuti naman at magandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa ating pong mga tagapakinig. Lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Sharing the Vision at sana po ay mag-enjoy kayo sa ilan pang mga pagkakataon na at tayo po ay mag-uusap tungkol kay Ellen White. Nako, Pastor, isa na naman pong exciting na episode ang aabangan ng ating mga manonood dahil pag-aaralan po ulit natin ang buhay at mga sulat ni Ellen White. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pero bago po natin simulan lahat, Pastor, maaari po ba tayong manalangin? Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, muli sa pagkakataong ito hinihiling namin ang inyong mayamang presensya, ang katalinuhan, kapakumbabaan ang igawad sa amin, samantalang patuloy namin, Panginoon, pagbubulay-bulayan ang mga paraan upang maunawaan namin ang mga sulat ni Ellen White at magawa namin ito, Panginoon, ang balanse sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Pastor Bry, bago na naman po ang ating topic ngayon. At I think ma-excite ang ating mga manonood. Kung last time ay napag-usapan po natin ang about sa health reform, ngayon naman, ang topic po natin ay may pinamagatang balance. Sa ating pag-aaral ngayon, Pastor, ito po yung mga tatalakayin po natin, di po ba? Bakit nga po ba may ilan or bakit merong mga ilang extremes na views ang mga kapatid natin sa mga sulat ni Ellen White? At can anyone po ba, can they become balanced in his or her views? Totoo yan, Dali, no? Minsan may tendency ang tao na kumiling sa kaliwa, kumiling sa kanan, at hindi dumiretso sa gitna. So minsan, mahirap siyang bumalanse. Kahit sa mga nasa Twitter, Facebook, makikita mo, yung mga tao talaga nag-aaway sila, gusto talaga nila sa dalawang side. At ayaw talaga nilang mag-meet sa gitna, magkasundo sa gitna. Well, ang tawag dyan sa science, yung unbalanced mind. Tingnan mo, may tendency tayo na mag-jump into conclusion. Ang jumping into conclusion ay katamaran. Alam mo kung bakit katamaran siya? Bakit nga Ayaw niya mag-investigate. Ayaw niyang kumuha ng mga evidences. Basta may nakita siyang isang bagay, yun na, magkukonclude na kaagad siya. Nila. So, very conclusive kaagad siya. Ayaw niya nang i-search ang lahat ng bagay. Basta may sinabi ka, yung ka na. Ang tawag doon ay katamaran. Jumping into conclusion. Yung isa pa, yung tinatawag natin exaggeration. May maliit na bagay, pinalalaki. Yung sabi ni Ellen White, they make the world an atom like the world. So, yung maliit na bagay, pinalalaki. Yung malaking bagay, hindi na pinansin. Pinaliit na. So, this is an unbalanced mind. Meron pa, yung tinatawag nating generalization. May nangyari lang sa isa, sinasabi kagad niya, lahat yan sila, ganito yan sila. So, generalization is not a balanced mind. At marami pang mga unbalanced na mind. Kung pag-aaralan natin psychology yan, lahat yan, babanggitin yan. Tapos naman, sa logic, binabanggit ito, yung gumagamit ba ng mga evidences, nagko-conclude sila, pero malayong-malayo sa argumento na kanilang ibinigay. Take for example, yung tinatawag nating argumento ad baculum. Yung bang, yung appeal to force, pinupuwersa natin ng isang bagay. Kailangan tanggapin mo to, kasi kung hindi, ay may pwedeng mangyari sa'yo. Ganun ba? Parang tama ito kasi ako ang presidente. Kaya tama ito. May mga ganyan ba? Or argumentum ad misericordiam. Alam mo, kailangan mong tanggapin to kasi kung hindi mo tatanggapin to, ano na lang ang mangyayari sa amin? Mga ganun ba? O kaya ad populum, yung kailangan tanggapin mo to. Tama ito. Ito ang dapat bilhin mong sabon kasi 3 milyon na ang gumagamit nito. Alam mo yun? So, dahil sa marami ang gumagamit, parang sinasabi niya, ito ay tama. Hindi talaga sila nakapunta doon sa evidence. O yung tinatawag nating the argument of unrelation o unrelated. Yung hindi related, yung alam mo, dapat tayong kumain ng ganitong pagkain kasi 3 araw na si na naglalaba. Parang layo-layo, di ba? Parang so may mga ganong conclusion na hindi balanse yung isip ng tao kasi hindi niya winay, hindi niya binalanse yung mga matters. Ang sabi ni Ellen White one time sa Testimonies Volume
221, nangyayari din ito ng panahon ni Ellen White at sa mga Adventist pa mismo. Sabi niya, he did not sufficiently weigh the matter. His articles were perfectly calculated to have scattering influence to lead minds to wrong conclusions. So, pagka hindi mo talaga wini-weigh ang mga bagay-bagay, mapupunta ka sa wrong conclusions. Ako marami akong naging wrong conclusion sa buhay ko, kahit sa mga writings ni Ellen White. Kasi, unang-una, I did not weigh the matter because wala na akong parahan para mag-search. Wala rin akong walang website para i-search. So, ano lang ang meron ako. Pero nung nakikita-kita ko na lahat ng bagay, sinabi naman pala ni Ellen White na ganito. Meron pala namang ganito. So, pagka nakita mo na lahat ng bagay, matututo ka ng mag-weigh. Alam mo kung paano gagaling mag-basketball. Paano po, Pastor? Mag-basketball ka, ng mag-basketball, ng mag-basketball, ng mag-basketball, gagaling ka. So, parang paulit-ulit natin gagawin. Alam mo kung bakit? Nasasanayan mo na nakikita mo yung left side kung sino yung tao, saan banda yung board, saan banda ito. Pag paulit-ulit ka nag-shoot ng ganun, medyo pagka sumablay ka, gaganon mo naman. Pag nasobrang ka, gaganon mo naman. Pag nasobrang ka, gaganon. Hanggang sa isang araw, gagaling ka na. Ganon din sa pagbibisikleta. Yung pagbibisikleta, hindi ka naman kaagad babalanse. Mapupunta ka dito, hanggang sa pagdating na araw, hindi mo na pinag-iisipan, balanse na. Ayan. So parang dapat minamaster po natin para i-practice, para ma-perfect po natin yung skill na yun. At na-balance. Yes, at gradual yung pagpabalance. Minsan, nagiging extreme ka dito, nagiging extreme ka dito. Pero ang problema sa mga tao na extreme, ang pakiramdam nila sa kanilang sarili, sila na ang pinakabalansing tao. Yun po ang mahirap doon. Parang di na po nila kayang bumaba kasi akala nila yung sinasabi nila ay yun na yung tama. Yung iba naman gusto na magstay dito sa other side. At dito na talaga kami. Kami talaga ay, ang word nila ay conservative, traditionalist, o kaya liberal, parang naninindigan na sila. Pero kung titignan mo si Ellen White, she is neither liberal nor conservative. In some ways, meron siyang conservative, in some ways, meron siyang liberal. Kaya hindi mo nga maano alam mo, tinignan yung statistics ng mga Adventist sa mga huling, itong mga millennials na ito, karamihan sa kanila, hindi nila ma-identify yung sarili na either liberal or conservative. Yung iba sa kanila ay negative sa mga ganitong labeling. Yung iba naman sa kanila ay neither. Sabi nila neither. Yung iba naman sa kanila ay both. So, ibig sabihin, hindi na talaga natin pwedeng i-classify ang tao sa dalawang bagay. Kailangan pakinggan natin ang tao ayon sa evidence na sinasabi niya. At kung ano yung sinabi niya, doon tayo mag-conclude. Huwag nating i-label yung, hindi, ganito ka, kaya ganito ka na talaga. Yan. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 17, verse 20, that his heart may not be lifted above his brethren, and that he turn not aside from that commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel. So, tayo daw ay sumunod sa kautusan ng Panginoon. Huwag daw tayong kikiling sa kaliwa o sa kanan para mapahaba natin yung ating buhay at ng ating buong pamilya. Pastor, nako, mismo Biblia na po nagsabi sa atin na dapat balanse po tayo sa ating mga ginagawa o paniniwala. Hindi po kakanan o kakaliwa. Kaya huwag tayong kasi minsan pag kumanan ka, para kang nagsiswing na pendulum. Pag masyado kang kumanan, ang tendency, pag nasobrang ka niyang kakaliwa ka naman ng todo-todo. O kaya may magre-react against sa'yo. So, dumadami ang left and right pagka nag-i-extreme. Samantalang pag bumabalanse, dumadami ang nasa balanse. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 27, turn not to the right hand nor to the left, remove thy foot from evil. So ang tingin nila sa extreme right at extreme left ay evil. So nakita mo ba? Parang totoo nga po yung kasabi na pag ang sobra-sobra ay hindi rin maganda. Ganyan din ang sinabi sa Ecclesiastes, ang mga bagay na sobra ay hindi na maganda para sa atin. Okay? Ang sabi sa Jonah chapter 4 verse 11, nakita mo si Jonah, pumunta siya doon sa country. Pagkatapos pagpunta niya doon sa Nineveh, na-convert niya yung mga tao, doon nagbago sila, tapos nagtampo siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, and should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 60,000 person that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. So, ang tingin ng Diyos sa mga tao hindi nakakaalam ng katotohanan ay hindi nila alam ang kanilang kaliwa at ang kanilang kanan. Pero tayo mga Kristiyano. So, kung tayo mga Kristiyano, alam natin kung nasa ng gitna. Ang gitna ay si Kristo. Opo. Di ba? Opo. Pag kumiling ka dito na wala ka kay Kristo, pag kumiling ka dito na wala ka rin kay Kristo, in both sides, kahit mag-away pa itong kanan at kaliwa,
nawawala silang lahat kay Kristo. Wala Tama, pa. di ba? Opo. That's it. So, Tama. iwasan natin na mawala sa gitna. Matthew chapter 22, verse 21. Anong sabi ng Panginoon? Nung tanungin sila, kanino ba ibibigay ang denaryong ito? Ano ba to? Yung pera. Sabi, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. So, minsan, masyado tayong nasa side ng, okay, nasa religious lang tayo. Hindi tayo makikialam sa gobyerno. Hindi tayo magpa-flag racing. Hindi tayo magaganito. Yung nasa extreme dito. Opo. Pero meron namang nasa extreme na puro sa gobyerno lang, puro politika. At nahaluan na ng politika yung sa Diyos. Ang sabi, bumalanse tayo. So, si Kristo ay balanseng tao. Yung pera, ibigay mo kung kanino papunta. At yung ikapu, ibigay mo rin kung kanino. So, dapat matuto tayong bumalanse. Ang sabi ni Ellen White, you can call the world an atom, and you can call an atom the world. So, itong mga hindi balanseng tao, yun dapat ay emphasize yung evangelism, yung gospel. Tapos, ang right hand of the gospel ay yung health. Na-emphasize na nila, over-emphasize na yung health. Opo. Yung right hand, hindi naman yun yung gospel. Opo. Naintindihan mo ba? Sabi ni Ellen White, health reformation or health medical missionary work is the right hand of the gospel, but not The message, message gospel. itself. Opo. Dito sumablay si Kellogg. Si Kellogg, nag-emphasize siya sa Opo. health. Tapos in-insist niya talaga dapat ang health. Kaya ang nangyari sa kanya, naging extreme siya. So yung mga pastor during that time, nag-ano din sila, nag-counter-react sila. Opo. So nagkahiwalay itong gospel at saka itong medical work dahil sa dalawang extreme. So sana, mapunta talaga tayo sa gitna. Opo. Sinikap ni Ellen White na mapunta tayo sa gitna. In her first vision, ang sabi niya, I raise my eyes and see a straight and narrow path, cast up high above the world. On this path, the Advent people were traveling to the city, which was at the farther end of the path. They had bright light set up behind them at the first end of the path, which an angel told me was the midnight cry. The light shone all along the path and gave light for their feet so they might not stumble. And if they kept their eyes fixed on Jesus, who was just before them, leading them to the city, they were safe. But soon some grew weary and said the city was a great way off, and they expected to have entered it before. And Jesus would encourage them by raising his glorious right arm, and from his arm came a glorious light which waved over the Advent band. And they shouted, Hallelujah! Others rashly denied the light behind them, and said it was not God that had led them out so far. The light behind them went out, nawala yung light behind them, which left their feet in perfect darkness, and they stumbled and got their eyes off the mark and lost sight of Jesus, and fell off the path down in the dark and the wicked world below. It was just as impossible for them to get on the path again and go to the city as all wicked world which God hath rejected. So alam mo kung anong tendency pagka nawalan ka ng balance, tapos Adventist ka, ang tendency either mapunta ka dito sa isang extreme na right, tapos mawala ka na rin sa church, tapos hindi ka na makabalik dahil sa pride. Siyempre, may pride ka na. Tapos nadisiplina ka pa. Tapos nasaktan ka sa mga sinabi ng mga Adventist. Ikaw naman, ganito, hanggang sa hindi ka na makabalik dahil sa pride. On the other extreme, dito ka naman sa sobra, nagpakamundo ka na. Tapos nung nasa mundo ka na, nag-guilty ka na, nag-enjoy ka na, tapos parang hindi na yata ako makakabalik kasi sobrang sama ko na. See, in both sides, nawala ka kay Christ. Bakit? Nasobrahan ka sa kaliwa o nasobrahan ka sa kanan? What do you think? Naku, Pastor, alam niyo po sa mga sinabi niyo, na-realize ko po na napakalaking danger po kung hindi po natin binabalance ang lahat, kung hindi po natin tinitingnan ng sentro, which is Jesus Christ. Naku, sa lahat pala ng ating ginagawa, dapat lagi natin tinitingnan kung paano namuhay si Kristo. Kasi kung hindi, nakakatakot po pala, Pastor. Kahit sa extreme ka mapunta o doon naman sa kabila, hindi ka makakabalik kung hindi mo tinitingnan si Kristo. That's it. Kesa nakatingin ka kung kanino. Minsan nakatingin ka lang sa sinasabi ng isang preacher.
O minsan nakatingin ka lang sa sinasabi ni Ellen White na wala ka na mismo sa sinasabi ni Kristo, Opo. delikado din yun. Opo. Ang sabi ni Ellen White sa Counsels on Diet, page 210, the carrying of things to extremes is a matter to be dreaded. Dapat daw ay katakutan natin yung tignan ng mga bagay-bagay sa extreme. It always results in my being compelled to speak to prevent matters from being misunderstood, so that the world will not have cause to think that Seventh-day Adventists are a body of extremists. Dapat hindi natin maipakita. Minsan, nananamit tayo, gusto natin makita na tayo. Opo. Pero yung sobrang haba ng Opo. damit natin, tapos naliligo tayo sa swimming pool, mahaba yung mga damit natin. Parang nakikita tuloy ng mundo na, ano ba itong mga tao Parang nito? ang weirdo-weirdo naman po. Imbis na mag-create ng impact sa Opo. kanila, parang, sandali, iwasan na tayo. So, nasaan yung gospel doon? Kung merong taong papasok sa atin, mga conservative, pero yung mga iba na, marirepel na sila. Mas lalo pa silang lalayo sa That's atin. it. So, dapat mag-ingat tayo. When we seek to pull people out of the fire, on one hand, the very words which then have to be spoken to correct evils are used to justify indulgence on the other side. So, may the Lord keep us from human tests and extremes. Minsan, ipo-pull out natin dito, nagiging extreme dito. Sa pull out naman natin dito, nagiging extreme naman dito. Yung iba naman, hindi. Ang importante, kahit naka-short tayo sa church, basta tayo mahal ng Panginoon. Kahit kumakain tayo ng ganito, ang importante, ang grasya ng Panginoon nandyan. Parang hindi naman po ata ganun. Sobra naman ata yun, Diba? Pastor. Although, sa tingin ko, hindi naman nakatingin ng Diyos sa naka-short o hindi. Pwede naman eh. Pero ang point natin dito, kung ganun na ang prinsipyo mo, na parang wala nang anumang bagay, na parang natinitignan ng Diyos, kundi basta mahabag na lang sa sayo kahit anong gawin mo sa buhay, is also, at the same time, an extreme. But the Lord can understand kung hindi mo naman naiintindihan lahat ng bagay na ito. And then, Selected Messages, Volume 1, 177, if you would dwell on such subjects as Christ's willingness to forgive sins, to receive the sinner, to save that which is lost, subjects that inspire hope and courage, you would be a blessing. Kung nakikita mo yung blessing, yung faith na binibigay ng Panginoon, yung grace ng Panginoon. But while you strive to be original and take such extreme views, and use such strong language in presenting them, there is danger of doing much harm. Kaya alam mo, kapag ako nagpipreach, ang pinag-uusapan ko ay Sabbath, food, hindi ako sumisigaw. Bakit Very po? gentle yung aking mga pananalit. Pero pag ang pinag-uusapan ay cross, grace, yung kamatayan ni Kristo, talagang sumisigaw ako sa mga tao. Bakit? Wala naman masasaktan dun eh. Pero pag sinabi mo, ang Panginoon ay namatay para sa atin, Pero pagka nagsalita ka, tapos masakit yung pananalita mo, tapos pinag-uusapan mo ay diet, ang pinag-uusapan mo ay Sabbath, ay naku, kailangan very gentle. Bakit? Kasi magiging, dalawang extreme. Alam mo, pinag-uusapan yung mga writings ni Ellen White. Minsan nag-emphasize si Ellen White. May dalawang tao, si A at saka si B. Si A ay nandito sa extreme left. Si B ay nandito yung gitna. Pag sinabi ni Ellen White, tumakbo ka ng 3 kilometers. Ito, sobra na ito para pumunta sa gitna. Ito pala ang sinasabihan, pumunta ka ng 3 kilometers. Makakarating siya sa gitna. Napakinggan nito, hindi niya naalaman yung context. Kung tumakbo rin siya ng 3 kilometers, di lalo siyang lumayo sa gitna. So minsan, pagka binabasa natin ang writings ni Ellen White, in-apply natin kaagad sa atin, hindi natin tinignan na nawala na pala tayo kay Kristo. Hindi, sinabi ni Ellen White patay. Mali ang interpretation ng mensahe. Nakita mo? So may mga taong mababagal. Pag sinabi ni Ellen White, bilisan mo, hindi yung nag-a-apply sa mabilis. Kasi pagka yung mabilis ay nakinig pa kay Ellen White na sinabi, bilisan nyo, ay lalayo na siya masyado. So dapat matuto siyang bumalanse. Ito halimbawa sa dress reform. Ay, maganda po yan, Pastor. Halimbawa lang, hindi na natin pag-usapan ng mahaba. Testimonies, Volume 1, 464. By wearing the dress reaching about to the top of woman's gaiter boot, we shall escape the evils of extreme long dress, and shall also shun the evils and notoriety of the extreme short dress. So ayaw niya ng extreme short, ayaw rin niya ng extreme tawag nito, long. So, natandaan ko yung may binanggit ng isang doktor, ang sabi niya, long enough to cover the essentials and short enough
to make it exciting. Di ba? Exciting. Oh. So, hindi rin naman pala ibig sabihin na dapat sobrang haba ng suot mo na parang nawawalisan mo na yung... gaiter, di ba? So, wag ding sobrang short. Kasi okay? Naka-deceive na, naka-ano na po ng mga tao. Na napagbebenta mo na yung buong kaluluwa mo. So, mag-ingat tayo dito. Sabi niya sa Councils on Health, those who take an extreme view on health reform are in danger of preparing tasteless dishes, making them so insipid that they are not satisfying. Kung ang tao hindi nasa-satisfy sa kinakain niya, may tendency na i-resist ito hindi lang ng kanyang dila. I-resist din ito ng kanyang cells. I-resist ng cells at hindi makakapasok yung nutrients kasi walang satiety o walang palatability, walang sarap. Opo. So, dapat balansehin natin ang mga bagay-bagay. Food should be prepared in such a way that it should be appetizing as well as nourishing. Huwag namang, i-compromise na natin yung nourishment, basta ang importante, masarap. Opo. Dalawang extreme din yon. Dapat meet halfway pa rin talaga, Pastor. Ito ang gustong-gusto ko sa kanya lahat. Sabi niya, I use some salt and always have. Because, sabi niya, sabi niya, I use some salt instead of being deleterious. It is actually essential for the blood. Vegetables should be made palatable with little milk or cream or something equivalent. Kaya kami pagka nagpo-fruits kami, minsan hindi mo makain yung fruits. Lagyan mo ng cream or milk. Nagiging palatable siya. Para mas maging malinaw natin kakainin ng mga pagkain natin. natin. That's it. Kesa sa, ano ba yun, kumakain ka na ng vegetable, parang naglalamay ka pa, di ba? Hindi ka nagaganahan. Magkakasakit ka pa. Hindi mo pa malunok. Di hirap na hirap ka. The second commandment prohibits image worship. But God Himself employed pictures. Yung mga taong ayaw talagang gumamit ng pictures. Naku, ano daw tayo, ganito. Bakit may mga pictures kayo? Bakit may mga ganito kayo? Sumasamba na kayo sa ganito? No. Ang sabi ni Ellen White, pino-forbid tayo na gumamit ng pictures. Pero, God employed pictures. Hindi para sambahin, kundi para mag-illustrate, para makita natin ang mga bagay-bagay. Bahala na silang basahin ito. Second volume of the Selected Messages, 319. Ito pa. Kung hindi mo maiwasan na bumalanse at talagang sasablay ka sa kabila, saan ka dapat sumablay? Saan nga ba dapat, Pastor? Pakinggan natin. Una, ang sabi ni Ellen White, when all act, Review and Herald, April 14, 1868, when all act upon the best light they can obtain, it can hardly be expected that all mistakes will be avoided. But it is safest and best for the cause of reform to err, if err we must, on the side of custom, rather on the side of extreme change. So kung magkakamali ka talaga, hindi mo maiwasan magkamali. Magkamali ka sa side ng custom, ng kostumbre, ng kultura. Ano ba yung kostumbre dun sa lugar na yon? Kung magkamali ka, hindi ko sinasabing hindi yun mali. Magkakamali ka. Pero, magkakamali ka, dito ka banda sa side ng kostumbre. Kasi maiintindihan ka ng mga tao. So, naintindihan mo, hindi yung, ikaw lang mag-isa talaga, dito ka, kailangan mag-change lahat. Okay, nag-change ka, pero nag-resist ang buong community hanggang sa, lilipat ka na lang ng ibang community kasi nag-resist na silang lahat. So parang ang hirap nun na parang nagkaroon ka pa ng kaaway dun. Hindi lang yun, ikaw mismo mahihirapan ka rin. Kasi paano ka makakapag-mingle at ikaw mismo baka isuka mo rin yung mga prinsipyo na dati mong in-apply kasi ikaw din mismo nagsasuffer doon. Kasi wala namang gustong sumabay sa iyo. Hindi ko sinabing mag-compromise tayo at all times, pero sabi niya kung magkakamali ka man at hindi mo na alam kung anong gagawin mo, dito ka sa side ng custom. Okay? Second, I wish that we had much more of the Spirit of Christ and great deal less self. Huwag tayong maglaging sa sarili and less of human opinions. If we err, kung talagang magkakamali tayo, let it be on the side of mercy rather than on the side of condemnation and harsh dealing. Halimbawa, may nagkamali sa kapatid. Nagkamali sa mga kabataan. May nangyari. Hindi mo alam kung paano pakitunguhan. Kung magkamali ka man, dito ka sa side ng mercy. Ng habag. Magkamali ka man dyan, siyempre naintindihan ng mga tao na nahabag ka lang.
Pastor, ang ganda nun na mercy. Di ba? Napakaganda po Kesa nun. sa very Opo. strict ka, nag-very strict ka, nag-backslide yung mga tao, pati yung mga brethren, nag-backslide na rin Opo. dahil sa sobrang strict mo. Hindi, kasi kailangan mapanatili Opo. ang ng iglesia. Pero nakita mo naman na umalis naman yung iba. Opo, dapat may pag-intindi po tayo sa kanila. That's it. Letter 16, 1887. Tandaan mo, mali pa rin yun. Kaya lang, kung Opo. magkamali ka, at least dito ka magkamali. Kaysa naman yun sa strict, opo. At ang huli dito, magkamali ka on the side of people. If you err, let not be in getting as far as from the people as possible. So then you cut the thread of your influence and can do them no good. Better err on the side of the people than altogether away from them. For there is hope in the case that you can carry the people with you. Halimbawa, nagkamali ka, side ka ng tao, at least kung maitatama mo man, maitama mo yun kasama ng mga tao. Kagaya ni Aaron, nagkamali, Opo. di ba? Pero later, naibalik niya rin. Kaysa sa pagka nagkamali ka, tapos nakinontra mo yung mga tao, sa susunod na akayin mo sila, wala na. Di mo na sila maakay. So, sabi ni Ellen White, you need not go into the water or into the fire, but take the middle path, avoiding all extremes. Nasa middle ka dapat. Do not let it appear that you are one-sided. Ill-balanced managers do not have a meager, poor diet. Do not let anyone influence you to have the diet poverty-stricken. Mayaman ka naman, Opo. maganda yung pera mo, pero yung diet mo parang naghihirap ka. Hindi dapat ganun. Yung diet mo parang wala ka nang mabiling, ito na lang talaga yung kakainin mo. Hindi dapat ganun. So sabi ni Ellen White, mag-ingat tayo dito. Sa katapos-tapusan, ang sabi ni Jesus Christ, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! You pay tithe of mint, anise, and cumin, have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Okay, nagtatites ka, sumusunod ka, vegetarian ka, pero wala kang mercy, wala kang faith, wala kang judgment. Dapat mapanatili mo yung dalawa. Yung merciful and yet sumusunod pa rin sa Panginoon. Which is, yun po ang importante po nating tatandaan Yung lagi. character. Opo, yung character. Wow, Pastor, napakaganda po ng mga sinabi po nun. Na-appreciate ko po talaga yung sinabi niyong mercy. Habag sa mga tao dahil mas lalo pa tayong, lalo pa natin madadala ang mga kapatid natin sa pananampalataya kung may ganun tayong kaugalian. Amen. Opo. Pastor, meron po ba kayong mga huling mensahe sa ating mga manonood tungkol sa ating pinag-aralan ngayon? Well, isa lang ang mensahe ko. Mahirap pong bumalanse, pero practicein na po natin araw-araw ito. At isang araw, nandyan na po tayo sa gitna. Salamat po, Pastor Bri. At tayo po'y manalangin ngayon. Sige, tayo po yung manalang. Dakila po namin Diyos, napakahirap po na maging kagaya ng Panginoon Kristo, balanse sa kaisipan. Subalit, kung hihingin po namin ito ngayon, panghahawakan namin, alam po namin na ibibigay nyo sa amin ito ngayon. At kung hindi man ngayon ay darating ang panahon, Panginoon, ay pagkakalob nyo sa amin ito. Tulungan kami sumampalataya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kaibigan, isa na naman pong exciting na episode ang ating nasubaybayan. At natutunan natin kung paano ba tayo dapat maging balanse sa mga sulat ni Ellen White. At natutunan natin na dapat si Jesus Christ lamang ang ating titingnan sa lahat ng bagay. At sa ating pagtatapos, gusto ko pong iwanan sa inyo muli ang mensahe ni Ellen White that we should not fear the future unless we forget how God has led us from the past. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Dali Doronila, at kasama ko po si Pastor Bri. At ito po ang Sharing the Vision.